Ano ba yung hirap na kinakaharap ng baguhang motovlogger na kagaya natin? Once again mga kabady, this is Jose Motovlog. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. Sana mga kabady, tapusin nyo yung ating video, no? Ilang minuto lang naman eh. At huwag kalimutang pinutin ang ating notification bell para updated kayo sa ating mga bagong upload na video. Sa ating kasama na nasa unahan, shout out Sir Carl Parado ng Mamatin Elementary School. Pati na rin kay Sir Christian Bakula. Insert sa'yo, Sir Christian. Wala ka ngayon. Sa mga ating mga kaibigan, shout out sa inyo lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin, ang dami nyo kasi. Ang ating pag-uusapan ay ano ba yung hirap na kinakaharap ng baguhang motovlogger na kagaya natin. Meron na tayong tatlo mga kabady, ano? Para sa akin tatlo. Yung pangatlo naman ay hindi naman siguro masyado yung mahirap, no? Sa iba. Pero para sa atin, malaking factor din yun para magpatuloy tayo sa ating vlog. Unang-una mga kabady ay ang ating content. Paggawa tayo ng topic na pag-uusapan, ating content sa ating vlog. Ang hirap mag-isip mga kabady ng topic na pwede nating pag-usapan sa vlog na pwedeng informative sa ating mga subscribers, no? O sa ating manonood na marami din silang matututunan. Ang hirap gumawa ng ganong topic mga kabady na mag-iisip ka pa. Dami mong iisipin kung may matututunan pa sila sa'yo o wala. Yan, no? Pangalawa mga kabady ay ang editing. Kung katulad natin na walang karanasan sa pag-video edit, sobrang hirap mga kabady. Kahit pa maraming mga tutorial sa Facebook, sa YouTube about sa editing, iba rin talaga pag actual na pag-e-edit. Mahirap mga kabady mag-edit lalo pag wala ka talagang karanasan sa pag-e-edit. Sobrang hirap nun. Paano mo pagandahin ang ating content, no? Ang ating topic, ang ating video, paano maging maganda ang kalalabasan. Mag-iisip ka din kung paano mo siya i-edit. Sobrang hirap mga kabady mag-isip pwede nating gamitin sa pag-e-edit na application na walang watermark. Kasi pag may watermark, minsan yung ibang application ay may bayad. Katulad nating baguhan, umiiwas tayo sa ganun para nakatipid tayo, no? Tsaka tayo naman ay nag-aaral pa naman, no? Kapati sa pag-edit. At yung pangatlo mga kabady, sa tingin ko naman ito, yung iba ay hindi naman ito masyadong nilang pinoproblema, ano? Pero sa katulad natin na wala talaga, maasa lang kung anong merong resources, ay yung gadget o equipment na ginagamit, lalong lalo na sa camera natin, ano? Sa kasamang palad mga kabady, kung napapansin nyo, iba naman ang lawak ng screen na ginagamit natin kasi nasira na naman ang ating OSEC. Yan talaga pag tinamaan ka ng swerte, another gastusin na naman yun mga kabady, ano?
Pero okay lang. Basta mapaganda naman yung ating buwan. Ayos lang yung ating OSIC ay okay lang. Kahit ganun talaga pag namumuhunan sa vlogging mga kabady, no? Sa equipment. Yung gagamitin nating gadget sa pag-edit, laptop man o cellphone, kasi may mga cellphone na hindi pwede yung mga application na pwede nating i-gamit sa pag-edit na walang watermark. Yung laptop naman, wala naman tayong pambiling laptop. Yung ginagamit natin na laptop ay second hand, kaya mabagal na rin siya, tsaka lumang model mga kabady, no? Ang tagal matapos ng isang edit, abot pa 3 araw bago natin matapos yung isang topic na ilang minutes lang dapat, no? So dahil ganun ang nangyari, nagiging factor din yun sa ating pagbablog. Akala nila hindi na tayo mag-upload ng topic o mag-upload sa YouTube kasi nga natatagalan tayo sa pag-e-edit. Yun ang hindi nila alam. Akala nila hindi na ito gumagawa. Diba napapansin nyo mga kabady, maabot ako ng 15 days, 20 days kasi nga minsan yung gamit nating laptop ay naghahang. Sa cellphone naman, hindi naman lahat ay pwedeng i-edit kaya ng capacity. So yun mga kabady, tatlong struggle na dinadanas ng bagong motovlogger na kagaya natin. Una, pag-isip ng content. Pangalawa ay editing. At ang pangatlo ay equipment na gagamitin. So yun, this is Joseph Motovlog. God bless us all.